Good morning everyone. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 29 December 2023. Nandito na tayo sa aklat ng Ikalawang Kronika, chapter 36, si Haring Jehoahaz ng Juda. Ikalawang Kronika, chapter 36, verse 1. Pakisabayan ako guys ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Kasaysayan ito ng Israel ha. Nagkaisa ang bayan na si Jehoahaz anak ni Josias ang ipalit na hari sa Jerusalem. Verse 2, 23 taong gulang siya nang maging hari at 3 buwan siyang naghari sa Jerusalem. Verse 3, binihag siya ni Haring Neco ng Ehipto at pinagbuwis niya ng 3,500 kilong pilak at 35 kilong ginto ang Juda. Verse 4, ang ipinalit kay Jehoahaz bilang hari ng Juda ay ang kapatid nitong si Eliakim. Pinalitan ang kanyang pangalan na Jehoiakim. Si Jehoahaz naman ay dinala sa Ehipto. Si Haring Jehoiakim ng Juda. Verse 5, 25 taong gulang si Jehoiakim nang maging hari at 11 taong siyang naghari sa Jerusalem. Ginawa niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Verse 6, dumating si Nebukadnezar, binihag siya at nakakadinang dinala sa Babylonia. Verse 7, kinuha ni Nebukadnezar ang mga kagamitan sa templo ni Yahweh at inilipat sa kanyang palasyo sa Babylonia. Verse 8, ang iba pang mga pangyayari sa panahon ni Jehoiakim, pati ang mga kasamaang ginawa niya at ang iba pang mga kasalanan niya ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel at Juda. Pumalit sa kanya bilang hari ang anak niyang si Jehoiakim. Huwag kayong malito guys, ano lang yan, letter N tsaka letter M lang ang magkaiba. Jehoiakim yung ama, Jehoiakim yung anak. Si Haring Jehoiakim ng Juda, 8 taon, verse 9 na tayo. Verse 9, 8 taong gulang si Jehoiakim nang maging hari at 3 buwan at 10 araw lamang siyang naghari sa Jerusalem. Napakaiksi rin ito. 3 buwan at 10 araw lang. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Verse 10, sa pagtatapos ng taon, ipinakuha siya ni Haring Nebukadnezar pati ang mahalagang kagamitan sa templo at dinala sa Babylonia. Ang ipinalit sa kanya bilang hari ay si Zedekias na kanyang tiyuhin. Si Haring Zedekias ng Juda. Verse 11, 21 taong gulang si Zedekias nang maging hari ng Juda at 11 taon siyang naghari sa Jerusalem. Verse 12, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Hindi siya nagpakumbaba at hindi rin sumunod sa ipinangaral ni Propeta Jeremias na nagpahayag ng mensahe ni Yahweh. Ang pagbagsak ng Jerusalem. Ano niyo yung Bible ko? Malapit na tayo malapit na tayo nasa gitna na ng Bible. Ano pa lang ang nabasa natin ko, kunti pa lang. Pero malapit na nasa gitna. I think 1 year natin to bago matapos. Ang pagbagsak ng Jerusalem. Verse 13, naghimagsik si Zedekias laban kay Haring Nebukadnezar na pinangakuan niya sa pangalan ng Diyos na kanyang susundin. Nagmatigas siya at ayaw magsisi at manambalik kay Yahweh ang Diyos ng Israel. Verse 14, sumama ang mga pinuno ng Juda. Iba yung sumama. So, sumama siya guys. Verse 14, sumama ang mga pinuno ng Juda, ang mga pari at ang mga mamamayan. Tinularan nila ang kasuklam-suklam na gawain ng ibang bansa, pati ang templo sa Jerusalem na inilaan ni Yahweh para sa kanyang sarili ay kanilang nilapastangan. Verse 15, gayon man, dahil sa habag ni Yahweh sa kanila at sa pagmamalasakit niya sa kanyang templo, nagpatuloy siya sa pagpapadala ng mga sugo upang bigyan sila ng babala. Verse 16, ngunit hinamak lamang nila ang mga ito, pinagtatawanan ang mga propeta at binaliwala ang mga babala ng Diyos. Dahil dito'y umabot sa sukdulan ang galit ni Yahweh sa kanyang bayan at hindi na sila makaiwas sa kanyang pagpaparusa. Verse 17, dahil dito ginamit niya ang hari ng Babylonia upang patayin sa tabak maging sa loob ng templo ang kanilang mga kabataan.
Ulitin ko guys. Yung verse 16. Ikalawang Kronika chapter 36 verse 16. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito, pinagtatawanan ang mga propeta at binabaliwala ang mga babala ng Diyos. Dahil dito'y umabot sa sukdulan ang galit ni Yahweh sa kanyang bayan at hindi na sila makaiwas sa kanyang pagpaparusa. Verse 17. Dahil dito, ginamit niya ang hari ng Babylonia upang patayin sa tabak maging sa loob ng templo ang kanilang mga kabataan. Ginamit pala ni Father God si yung hari ng Babylonia. Ulitin ko ulit yung verse 17 guys Dahil dito, ginamit niya ang hari ng Babylonia upang patayin sa tabak maging sa loob ng templo ang kanilang mga kabataan. Wala itong iginalang binata man o dalaga, kahit ang matatanda ipinaubayan sila ng Diyos sa kapangyarihan ng hari. Verse 18, lahat ng kagamitan, malalaki at maliliit, sa loob ng templo ni Yahweh, pati ang kayamanang naroon, gayon din ang sa hari at mga opisyal nito ay dinala sa Babylonia. Verse 19, sinunog nila ang templo. Ayun, ito pala yun guys. Yung ni King Solomon, yung templo na pinagawa ni King Solomon. Sinunog pala, kaya wala na ngayon. Hindi na makita ngayon yan dyan sa Israel. Tingnan mo, verse 19, sinunog nila ang templo. So, ibig sabihin, yung hari ng Babylonia ang nagpasunog ng templo. Sinunog nila ang templo, winasak ang pader ng Jerusalem at ang malalaking gusali, ang mahalagang ari-arian doon ay sinunog din at ang lahat ay iniwan nilang wasak. Kawawa naman, oy. Pero kasi pinahintulutan ni Father God yan Verse 20, ang mga hindi napatay ay dinala nilang bihag sa Babylonia, inalipin sila roon ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persia. Ayan na. So, ibig sabihin talaga guys, nagkawatak-watak na yung original na nakatira sa Jerusalem. Verse 21, ito ang katuparan ng pahayag ni Jeremias na ang lupain ay mananatiling tiwangwang sa loob ng 70 taon upang makapagpahinga. So, 70 years. Pinabalik ni Ciro ang mga Hudiyo. Verse 22, upang matupad ang sinabi niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, inudyukan ni Yahweh si Ciro, hari ng Persia, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas, verse 8, ang nipis talaga, verse 22 guys, ulitin ko upang matupad ang sinabi niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, inudyukan ni Yahweh si Ciro, hari ng Persia, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Verse 23, ito ang pahayag ni Haring Ciro ng Persia, ipinaubaya sa akin ni Yahweh ang Diyos ng kalangitan. Ulit ko ulit. Verse 23. Ito ang pahayag ni Haring Ciro ng Persia. Ipinaubaya sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig. At inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Juda. Kaya ang sinuman sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. So, yung ginawang templo ni King Solomon, di ba winasak yun ng hari ng Babylonia. Tapos ito namang hari ng Persia, kasi sinakop naman ng Babylonia ng Persia. Magpapatayo naman si Haring Ciro ng templo ulit doon sa sa Jerusalem. Tapos yung mga nakatira, yung mga nabihag noon na nakatira doon sa Jerusalem, babalik na ulit doon para gumawa ng templo. Tama ba yung interpretasyon ko? Ayan verse 23 guys. Ito ang pahayag ni Haring Ciro. Kayo din, intindihin nyo rin mabuti. Ito ang pahayag ni Haring Ciro ng Persia, ipinaubaya sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig. So guys, buong daigdig yan ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo
So, dapat pala, tingnan mo. So, siya ang King of Kings. Tingnan mo ha. Ano yan? Huwag niya intindihin. Ano yan? Hater yun, guys. Verse 23, ito ang pahayag ni Haring Ciro ng Persia. Ipanaubaya sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig. Tingnan mo sa daigdig yan. At inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Juda. So, inutusan siya magtayo ng templo sa Jerusalem ng Juda. Kaya, ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa kayo ng Diyos. So, ibig sabihin guys, ang magtatayo, ang pinahintulutan ni Father God ng magiging hari, ang lahat ng kaharian sa daigdig. Ayan okay. Ipinaubay sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig. So, sa kanya ipinaubaya yung buong buong kaharian ng daigdig. So, buong earth yan. So, kung tutuusin, si Haring Ciro ay makapangyarihan. Kasi siya ang inutusan ni Father God na Tapos siya ang magtatayo ng templo, guys. Siya ang tapos yung mga nakatira dati sa Jerusalem yun, babalik na doon para gumawa ng templo. Bukas na itong ang aklat ni Ezra. Karugtong siya ng aklat ng mga kronika. Pero bukas na natin to basahin. Lagi niyong guys, na basahin yung headings para hindi kayo malito. 2023 4:30 December 2023. Bukas ibang aklat na tayo, Ezra na tayo. Pero lang siya, karugtong lang naman siya ng ang aklat ni Ezra ay karugtong ng mga aklat ng mga kronika. Kasaysayan ito ng pagbabalik sa Jerusalem ng isang grupo ng mga Hudiyo na dinalang bihag sa Babylonia at ng panunumbalik ng pamumuhay at pagsamba sa Jerusalem. Ayun. So, yung dinala ni Haring Ciro, guys, yun yung mga tao ulit sa Jerusalem. Bye everyone. God bless.